So what's up guys, this is Parts TV. So guys, ngayon ay re-reviewin natin tong Redmi Turbo 4 na bagong dating lang sa akin. At ito na siya guys, ito yung looks niya. Ito yung ating mismong device. At ipapakita ko yung laman nito doon sa loob. At kasama na lahat guys ng detalye na ginawa natin, stress test, lahat, pati battery, pati pagdating sa games guys. So yun, and then let's finish this intro. Let's go! So what's up again? This is Parts TV guys. So guys, for today's video ay aanihin natin tong re-reviewin natin tong Redmi Turbo 4 na dumating sa atin. Ang variant na to ay 512 na GB storage. At galing ito dito guys sa tech code. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa description. So guys, ito yung ating laman ng ating kahon dito. So ito guys yung ating charger. Tapos may kasamang ano guys, ito 90 watts. Pero wala siyang bypass charging guys So ayun lang guys yung ano natin, pati itong SIM ejector pin. So hindi siya katulad ng nakikita nyong global release ni Poco X7 Pro. So hindi siya katulad doon. So sa design naman guys, so guys, kitang-kita nyo naman. So ayan, napakaganda niya tingnan guys. So ito guys yung variant na umiilaw dito yung umiilaw dito sa may gilid ng camera niya. So yun po siya. So doon muna tayo sa kanyang price. So yung price niya guys ay nasa 19,000. Nabili ko siya doon sa shop. So medyo mahal nga lang siya compare doon kay Poco X7 Pro. So yun guys, medyo compare natin sa price niya, medyo mas mahal talaga to. Pero same lang naman sila ng specs, pero wala siyang nailaw guys pagdating kay Poco X7 Pro. Kasi Redmi Turbo 4 to guys. CN version guys, China ROM. So yun, yung price natin. So pagdating naman sa kanyang specs guys, so iaano ko dito guys yung mga specs niya dito sa gilid. So ayan, ipapakita ko guys. So yan po yung specs niya guys. So pwede niyo naman i-post kung gusto niyo tingnan pa, or i-check niyo na lang sa Google Chrome pag may gusto kayong tingnan sa kanyang specification na variant na to. So proceed na tayo dun guys sa isa pang ano natin, sa design naman tayo guys. Pagdating naman sa kanyang design guys, so napakaganda tingnan guys. Looks elegant, tapos napakaganda, kamukhang-kamukha ni iPhone 16. So yun lang yung titingnan natin sa kanya. May klase ng variant guys na ito kasi yung puti na may red line. May mga kasama siyang green at black guys. Yun yung mga colors na pwede nating pagpilian sa Redmi Turbo 4. Pero kagaya din siya dun kay Poco X7 Pro. Kaso doon may leather variant guys. Hindi katulad nito ni Redmi Turbo 4. Puro sila may plastic dito sa ito guys. Plastic to guys yung likod, plastic yan. Tapos ito aluminum yata to, aluminum guys yung gilid. So ito rin yung kanyang volume rocker, at ito yung kanyang power button. Tapos nandito rin yung IR blaster na para sa mga kung gusto niyo wireless remote. So ito naman guys yung kanyang lalagyan ng SIM card, pero wala tayong pwedeng ilagay na SD card kasi hindi siya pwedeng expand. At yun lang guys yung ano natin. At wala din siyang headphone jack guys. Itong nakikita nyo nandito sa may kanyang right side, yung kanyang speaker. At ito rin guys, may speaker din dito guys. Dalawa yung speaker niya. So ayan po, may speaker dyan sa taas. So pag nag-games kayo, talagang solid na solid pagdating sa mga FPS games katulad ng Call of Duty at Warzone guys. So yun din guys. So yun lang yung ating design. Dito naman tayo guys sa kanyang performance guys. So guys, dito naman sa kanyang performance, so yung ating chipset na nilagay dito kay Redmi Turbo 4 ay Dimensity 8400 na bagong release lang ngayon January. So guys, ito po yung kanyang Antutu score. So ipapakita natin dito guys. Ito yung kanyang Antutu score. So umabot po tayo na
1.75 million mahigit guys. So yun po yung ating Antutu. Pero yung guys, ito bago natin i-update kasi may dumating na update, in-update muna natin. Ito guys yung ating Antutu muna bago natin in-update. So yun guys yung currently nang natanggap ko siya. Ito guys yung aking nakuhang 1.73 million lang guys. So lapit-lapit na rin sa kanyang 1.8 million. So napakaganda at ang ganda tingnan sa performance siguro nito. At pagdating naman sa kanyang 3D Wild Ride Extreme guys. So ito guys yung nakuha nating score. Naka 42.8% guys. Ito yung kanyang loop score. Tapos ito naman yung kanyang battery performance stress test. So malaki-laki rin yung nabawas. At yung temperature guys, ayan po yung ating results. So kailangan lang natin siguro dito guys, medyo mas mababa yung stability niya guys. Kaya siguro tingnan na lang natin sa performance guys. Dito naman tayo sa kanyang CPU throttling test guys. So ito po yung nakuha nating result. So all green yan guys. All green po yan guys na tinest natin. So ayan po. All green yan guys. So sobrang good. Nag-throttle lang siya ng 87% ng kanyang max performance guys. So yun po. Solid na solid guys pagdating sa gaming guys. Hindi madali siya mag-init basta wag nyo isasagad lahat. Basta yung minimum lang guys. Solid na solid. Dito naman tayo guys sa kanyang Geekbench test. So dito tayo sa kanyang CPU guys. Dito muna tayo sa CPU. Kanyang score guys. Ito po yung score niya. Sa single core at ito naman yung sa multi-core. So ayan po guys. Dito naman tayo sa kanyang GPU test. So ayan po guys yung GPU natin. So umabot po siya ng 12,000 mahigit. So napakaganda ng results. Pagdating naman sa kanyang performance dito sa Mobile Legends guys, ito yung makukuha nating frame rate at kanyang graphics. So yun guys yung makukuha nating high frame rate. So ultra yan parehas. So wala na po tayong kailangang iset. Pwede natin iset sa ultra kung gusto natin ng ultra. So yun po kung sa mga heavy gamers guys, pwede nyo isagad. Pero kung hindi ka naman nagsasagad, so pwede natin iset yan dito sa high. At lagay na lang natin sa high din yung ating graphics para hindi masyadong uminit. Pero napakaganda ng thermal throttling test nito guys. So kaya pwede natin isagad kahit papano. Sa PUBG naman guys, yung makukuha nating performance at mga graphics pati ang kanyang FPS guys. Ito yung makukuha natin sa kanya guys. So tingnan natin yung settings niya guys. So ito guys yung kanyang yung graphics niya. So pwede natin siya i-customize guys. So customize. So guys, ito yung makukuha natin extreme to balance. Pag sinet natin siya guys, kunwari so extreme. Wala pa pala guys, may coming soon pa siya guys. So ito guys, pwede na siya extreme sa susunod, pero naka ano pa yan guys, ultra HD yan guys. So pwede rin dito ultra HD to extreme guys. Pero kailangan guys yung graphics baka kasi mag-init pag ultra yung gamit ninyo. So I recommend na lang na ilagay nyo sa balance or smooth para hindi masyado mag-init yung device natin. So ito po yung kanyang settings dito sa PUBG Mobile. So dito naman tayo guys sa kanyang Honor of Kings. Dito guys yung kanyang performance. So guys dito sa kanyang settings, dito sa kanyang graphics. So ito guys yung makukuha nating settings dito sa Honor of Kings. Pwede natin siya iset to max to ultra guys. So yun po guys. So pag sinet natin yan guys, kailangan ay nasa magandang condition yung ating phone at naka phone cooler kasi mag-iinit yung device natin pag sinagad natin. Pero I recommend na ilagay na lang natin siya sa high para mas maganda yung kanyang performance. Kasi guys, mas sinet niya yan sa max, mas mataas kumain niya ng battery. So yun po yun guys. So guys, dito naman tayo ngayon kay Genshin Impact. So guys, ano yung makukuha nating graphical settings pati yung kanyang FPS. So ito po yung makukuha nating graphical settings. So hanapin lang natin yung settings guys. Wait lang guys So ito po. Makukuha natin yung settings sa kanya. So graphics. So nakaset pala to guys sa high.
So, ito guys, naka-max yan guys, naka-custom yan. Pero pwede natin iset yan sa default. Yung default niya medium lang guys. Pero sinet natin siya sa high. At napakaganda naman guys tingnan pag nasa highest siya guys. So, ito po. Lagay na rin natin yung FPS niya sa high. Pero guys, dito after 10 minutes guys, alam nyo mabigat tong Genshin Impact. Pero, ayun guys, kailangan natin phone cooler. Kasi iinit yung phone natin pag tinuloy-tuloy natin. Kasi guys, itong Genshin Impact, after 10 minutes guys, umaabot siya ng mga 44 to 43 degrees Celsius na naglaro ako. So, tingnan na lang natin yung kanyang, guys, ikot-ikot lang dito guys. Pero, napakaganda guys, tingnan guys. Kasi, smooth na smooth yan guys. So, yan po yung ating graphical settings dito kay Genshin Impact. Pagdating naman sa Call of Duty guys, yung kanyang graphical settings guys, ito po guys yung ating graphical settings guys. So yan po, custom lang natin. Ay custom, mali pala guys, mali. So ayan guys, dito po sa kanyang, ayan guys, yung audio and graphics. So ayan guys, pwede natin siya iset to ultra, pero bababa yung ating graphics to medium. Pwede naman natin siya i-max, pero ayan guys, magma-max lang din yung kanyang dito. Ayun guys, magma-max lang. Max lang guys yung kanyang settings dito. Pag gusto natin mataas yung frame rate at maganda yung kanyang graphics. Pero pag sinet naman natin sa ultra guys, bababa yan to medium guys. Ultra frame rate at medium naman sa graphics. So, yun lang po. Guys, dito naman tayo sa kanyang COD na Warzone. So, sa Call of Duty Warzone. So, ayun guys, for some reason guys, kahit anong click natin guys, ayaw talaga guys. Ayaw po niya mag-open dito sa version na to guys So ito po yung version na yun guys, para ma-aware kayo guys. So ito po sa device. So nang natanggap ko siya guys, 2.203 yung aking version nun. Nang in-update ko guys, naging 205 yung ating device pagtapos ng update. So yun po, ayaw nang gumana ng COD after that. So kahit anong click natin guys, yan po, ayaw niyang gumana. So siguro ma-fix din nila to a few days or weeks. Hintayin na lang natin mag-update ulit itong ating Redmi Turbo 4. So ganun din naman yung issue kay Poco X7 Pro na variant, global version nga lang guys. Nagkaroon din ng issue dito sa COD. So, hindi lang naman po itong Redmi Turbo 4 yung meron. Pati rin po yung global version. So, yun po. Kung gusto nyo guys, i-test yung ating mga games na to. So, let me know in the comment section guys. So, yun po. Pagdating naman sa kanyang battery guys, so ito po yung ating test sa Redmi Turbo 4. So ito po guys, yung ating PC mark. So guys, itong ating variant na to guys sa ating Redmi Turbo 4, yung kanyang capacity guys is 6,550 compared dun kay global version na Poco X7 Pro ay 6,000 mAh lang yung kanyang capacity guys. So ito po guys, 6,550. At yung global naman na isa guys sa India is katulad nito, 6,550 milliamps din yung kanyang capacity. So guys, dito naman sa ating test, dito sa ating device. So ito po guys, full brightness, full volume. So ito po guys yung nakuha natin sa battery life niya. So magagamit natin siya ng full brightness guys, full volume. So yun po, 12 hours and 50 minutes. So sobrang kunat na, guys Full volume tsaka full brightness guys, yun pala guys. So yun po. So napakakunat niya guys. So pwede talaga to pang gaming. So guys, pagdating naman sa kanyang display guys, itong device natin, it has 6.7 inches, 1.5K AMOLED display. So yan guys, makikita naman natin na sobrang niya guys, sobrang ganda niya tingnan guys dito sa ating video guys. So yan po, nag-search tayo dito guys na mga HD content na guys, quality. So yun guys, gumagana po yung kanyang 2K resolution with 60 FPS HDR. So yun po, gumagana po yung kanyang dito. Napakagandang display guys. Oh.
At ito naman guys, yung brightness niya guys ay sagad na sagad. Umaabot siya ng kanyang peak brightness ay umaabot ng 3,200 at sobrang linaw nito guys. So yan guys, next lang natin. So papakita ko sa inyo guys. So yan po. Kunin lang natin yung kanyang then open natin. So yan guys, pansin nyo naman siguro guys. Ito po yung sample na 3,200 peak brightness niya guys. So yan po, sobrang linaw guys. Solid na solid guys. Tingnan naman sa kanyang screen refresh rate guys. Ito po makukuha natin guys. Dito po sa kanyang display. So yan po guys. Makukuha natin dyan guys is pwede tayo mag 120 Hz at pwede natin i-default guys. So yan po guys. So pwede natin i-customize din guys dito yung ating mga ginagamit na apps kung gusto natin makatipid sa battery. So pwede natin siya i-set to 120 Hz kung gusto natin yan po guys. App using high refresh rate. So pwede po natin i-on yan. Kung ayaw nyo naman pwede natin i-off. So yan po, off lang natin. Then papupunta na yan sa 60 Hz guys. So sobrang solid ito guys. So pagdating naman sa kanyang guys sa Netflix guys, kung makakapanood tayo ng mga HD content. So guys, ito po yung kanyang widevine level. So ito po yung kanyang widevine level. So guys, ito po widevine level 1 guys. Ito po yung kanyang security. So yun po, pwede po tayo dyan makapanood ng mga HD content. Pero okay na rin po yan sa kanyang security level. Guys, dito naman tayo sa kanyang touch sampling rate guys. So yung touch sampling rate natin, so ipapakita natin guys. So ito po. So yun guys, umabot po tayo ng 500 mahigit guys, yung kanyang touch sampling rate. Pero umabot yan ng 1000 Hz guys. So ito po yun guys, 1000 Hz. So bago po natin ma-activate yan guys, kailangan natin siya ilagay dito sa Game Turbo. So ito po guys yung setting natin Game Turbo. So set lang natin itong kanyang enhanced touch dito po sa kanyang guest. So guest tracking, fast tap response, and dito guys yung pwede natin maiwasan yung mga accidental touch issue na hindi matouch. So ayan po, pwede natin ilagay sa mga edges. So yun po, sa mga accidental touch lang na medyo nahirapan tayo mag-touch. So yun po, pine-prevent dito ng application. So good job dito kay Game Turbo na bagong update guys. Itong ating Redmi Turbo 4 is supported na multi-touch hanggang 10 fingers guys. So sa mga gamers, so talagang solid tong ating device na to na si Redmi Turbo 4. So hindi ko may papakita yung kamay ko guys kasi hawak ko yung isang camera guys. So kita nyo naman medyo shaky guys. So yun po, tinouch ko na lang kanina at ito po yung kanyang result. So guys, dito naman tayo sa kanyang camera guys. So guys, pagdating naman sa kanyang camera, so ito po yung makukuha nating mga settings dito guys sa kanyang camera. So may director mode, may long exposure, may dual video guys pag gusto natin mag dual video. So yan po guys. So pansin nyo naman guys, pwede natin pag-switchin yan guys. Kung gusto natin nandun tayo sa taas or dito naman sa baba. So yun lang po. So guys, ipapakita ko rin yung mga pictures and samples ng aking video habang naglalakad ako gamit yung Redmi Turbo 4. So yun po guys, papakita ko dyan sa screen. So ayan na po, ilalagay ko na.
Pagdating naman sa kanyang audio guys, so ito po papakinggan natin yung sample. So dalawa po yung ating ano dito, speaker, isa sa likod at sa harap guys. So ito po guys yung ating sample. So guys, dito naman tayo sa kanyang connectivity. So guys, yung kanyang connectivity guys. So dito muna tayo sa kanyang Wi-Fi. So pansin nyo naman guys, naka Wi-Fi 6 kami dito sa bahay. So ayan po, focus ko lang guys. So ayan po, naka Wi-Fi 6 kami guys. So titingnan natin yung kanyang speed test dito sa ating speed test na application. So ito po guys. So guys, yung aming modem pala guys ay umaabot ng 400 Mbps may get. So check natin kung kaya niyang ibigay dito sa ating phone na to, kay Redmi Turbo 4. Kung kaya niya i-reach yung kahit 300 lang guys. So ayan guys, kitang-kita niyo naman guys kahit papaano is aabot din ng 300 Mbps. Pero ito guys, kasi yung range ko ay nandito ako sa labas at nandun sa sala yung aming mismong router. Kaya medyo malayo ako guys. Pansin nyo naman kahit full bars yan guys, hindi niya kayang ibigay ng 300 Mbps. Compare mo dito pag nasa labas kasi nasa distance na yun guys eh. Naharangan na siya ng mga walls. Kaya humihina yung ating internet connection. So yun po. At pagdating naman sa kanyang data, patayin natin yung kanyang Wi-Fi. Ito guys, naka-GOMO po tayo guys. At ipapakita ko sa inyo guys yung settings natin sa mismong wait lang guys, privacy muna kasi may number guys. So ito guys, so ayan po. So pagdating sa kanyang mobile network guys, wala po tayong pwedeng ilagay na preferred type na katulad ng nakikita natin sa mga global version na kailangan ilagay sa LTE or 5G. So guys, dito guys, wala tayong ganun guys dito kay Redmi Turbo 4. So yun lamang po yung settings natin dito. Ito guys, yung use SA network yan. Guys, ginamitan ko pa yan ng secret code. So ilalagay ko na lang din dyan sa ating description yung ating code na yon, paano mapagana to guys, yung ating USA. Itong SA na yan guys, stand-alone network guys. Ibig sabihin, sa 5G lang talaga siya kumukuha. Kaya kung supported yung location yun ng 5G, gagana. Pero pag hindi siguro guys, hindi yan gagana. So, yung SA po kasi stand-alone yan guys, na 5G network. Pero kung gusto naman natin ng NSA, yun po, supported din niya 5G and 4G network. Pinaghalo nga lang yun guys. So, speed test natin guys yung kanyang network guys. So, naka 4G tayo guys. So, ayan po, 4G. So, try natin dito sa labas guys. So, ayan po. Try natin yung kanyang speed test connection kung malakas ba or hindi. So, yan guys. Medyo umaabot din siya. So, napakaganda. Malakas din pala guys yung kanyang signal dito sa amin kahit papano. So, umaabot siya ng yun nga, mga 12 Mbps na rin siguro yun. So, ito po kasi guys, sa amin talaga mas malakas yung smart. Pero, kahit papano, natatapatan niya yung smart. So, si GOMO po kasi globe yan. So, yun po. So, ito po yung ating result dito sa speed test guys. So, decent na rin. Napakaganda at may 4G plus pang kasama yan guys. So, yun po. 4G plus yan guys ha. So, yun po. So, guys, dito naman tayo sa kanyang GPS test. Sa kanyang, kunwari, naglalala-move kayo guys. Mga rider, kumbaga. So, sa mga nagdi-deliver dyan guys na mga Food Panda, Grab, or anything else.
So, ito po guys yung result natin sa GPS test niya guys. Yung accuracy test natin guys, kung pasok ba siya dito sa ating accuracy level. So, yun po guys, nagbabago-bago rin siya guys. So, accuracy natin is 3 guys. Accuracy natin guys. So, pabago-bago yan guys. Minsan, umabot tayo ng 8 or 6, depende sa location guys. So, ito po yung accuracy natin. So, 2 meters po guys. 2 meters, minsan 6 meters guys. So, yan po. So, pasok na pasok din siya guys dito sa ating test. So, yan po. Nagbabago rin yan guys So, guys, bago pala matapos itong video natin guys. So, may papahabol pala ako guys dito sa ating video. So, guys, paano nga pala natin mapapagana yung kanyang umiilaw sa likod guys? So, kailangan lang po natin ilagay sa settings guys. Ito po. Search lang natin is backlight. Backlight. Ayan po, backlight detects. Then, mamimili tayo guys na application dito sa Reteam. Reteam Light Effect. So, yun po nakaset na yung YouTube natin guys. Pero sa games guys, sa mga intro lang siya gumagana guys. Yung may mga tunog na Reteam. Yun lang yung gumagana sa kanya. Pero pagdating sa YouTube guys, so ito po, lalagay natin sa NCS Music. So, ito po, mapapagana natin siya guys dito. Wait lang guys hanap lang tayo ng video na maganda-ganda. So, ayun po. So guys, kung nakaabot ka dito sa ating dulong ng video na ito, so maraming salamat guys sa panonood. At kung nagustuhan mo yung ating full review dito kay Redmi Turbo 4, so let me know in the comment section. At guys, kung may gusto ko yung ipatry or ipatest dito sa ating Redmi Turbo 4, so pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment section. So yun lang guys yung ating video for today. So maraming salamat po sa panonood guys. This is Parts TV and peace!